Alright, ito naman yung, yung issue nga dito sa Manila. Ito nga yung kay Yorme Isko Moreno, no? Na pilit na binabato sa kanya. Ayan. Ito, isa-isa natin yung mga pictures, no? So, ang ginawa ng PGMN, no? Ginawa na nila ng mga pictures tsaka video crop na tinarim nila yung mga video. Nasa page nila. Pero ito, bibigyan lang natin ng reaction yung kada pictures. So, ito yung sinasabi. What really happened behind Manila's garbage problem? Yung nangyari nga, no? Sa debate nga dito sa Manila na nagkaroon nga ng problema itong sa basura, sa pagmamahal daw ng singil. At ang daming umiyak. Ayan, no? Ito. Ayan, second picture. Ayan. Ito yung second picture. 2013, frozen fees. Diba? Garbage fees business remained unchanged for the last adjustment was made in 2013 despite rising fuel price, higher labor wage, increased waste volume, and longer hauling distance. So, ibig sabihin dito mga kababayan, na sinasabi nga ni Yorme dito, 2013, yung bayarin, kumbaga yung pinakamurang bayarin nun na hindi na naamyendahan. So, nandyan yung pagtataas ng gasolina, pagtaas ng sweldo ng mga kolektor ng basura, diba, yung mga trabahador, siyempre, kailangan talaga mag-increase. Okay? So, isa-isa lang muna natin. Yan yung, yan. So, 2013 pa po, yung huling-huling pagtataas ng basura. Which is, ang mayor nun, kung ako nagkakamali, si, Erap, tama. Si Erap yata, si Erap o si Lim. Basta mga ganun. Yan. So, ito pa. Yan. Masahin lang natin. Heavy subsidy. Manila spent far more on the garbage collection that it collected fees. Annual garbage cost which about 1.35 billion, while collection from business amounted only around 110 million. Living in the city, subsidized difference. So, nung ito mga huling taon, simula ng 2013, napakalito ng binabayaran. Napakalito, correct me if I'm wrong ha, napakalito ng binabayaran ng mga negosyante sa Maynila. Kasi, ako hindi naman ako nag-negosyo, pero nagbabayad ako ng tax. Diba? Nagbabayad kami ng tax, nagbabayad kami ng amilyar. Nagbabayad din kami ng garbage fee. Dalawa ngayon sa amin eh. No? So, ito, diba, pinapaliwanag dito na annual garbage reach only 110 million lang yung nakokolekta. Diba? So, napakaliit kumpara sa mga nagbabayad ng amilyar ng lupa. Yung may mga sariling bahay talaga na, alam mo yun, yung, wala naman negosyo. So, inisa-isa natin yung pictures. Ito, landfill closure. Ito yung isang naging problema sa basura. Diba? Ayan, John. Lakayan natin konti ha. Yan. Nagsara yung landfill ng sa Nabotas. So, dito tinatambak yung basura. Doon lang dinadala from Manila. So, ilang kilometro lang papuntang Nabotas. Siguro mga 7 kilometers o 8 kilometers. No? So, ayan. The closure of Nabotas landfill forced Manila to divert the garbage to San Mateo, Rizal. So, anong nangyari, yung basura sa Manila, doon na dinadala. Batay na lang muna ko bigla. Doon na dinadala sa San Mateo, which is nakikita ko naman yun. Kasi nung mga nakaraan, sa San Mateo, Rizal ako, nung nagpupunta ako ng San Jose, hanggang doon sa may Ultra Mega. Yung mga nakapanood nito, alam nila yun. No? Yung Ultra Mega doon sa may
San Mateo tsaka yung papanik doon, no? Yun, dinadala na nga sa San Mateo, Rizal. Waste hauling are redirected from Navotas to San Mateo, Rizal, increasing travel distance from roughly 10 kilometers to at least 30 kilometers per trip. Diba? Inubo ko ulit. Samid ako. So, ito yung sinasabi na napakalayo na ng distansya ng pinagdadala ng basura. Kasi ikaw ba naman? Diba? Tignan nyo yung sitwasyon ha. Mas maliit yung cost kung malapit lang yung pagdadalan. Tama, mali. Para kang sumakay ng taxi. Mas malapit, mas maliit yung babayaran mo. Tama? Pumunta ka ng malayo, siyempre, mas malaki yung babayaran mo. So, isa to sa nakadagdag ng laki ng singil. Yan. Right? So, sana malinawan yung ibang kababayan natin. Yan. So, ito pa. Yan. Yan. Yan yung matindi. Diba? 950 million in unpaid obligation of the garbage contractors due the non-payment by the previous administration. So, isa to sa nakadagdag ng problema. No? Kaya nga natin iniisa-isa kasi mga kababayan. Kasi meron mga tatanga-tanga na hindi naiintindihan. No, bakit nga lumaki yung problema? Kasi ang iniisip lang nila, ang laki 130, 120,000 yung ano namin. Hindi yung isang buwan ha. Hindi isang buwan yun. No? Isang taon ho yun. So, divide nyo na lang ho yun sa loob ng 365 days. Yun yung sabi ni Yorme. I-divide nyo sa 365 days. So, depende pa ho yan kung anong klaseng negosyo meron ka. Ama, kung gaano kalaki yung negosyo mo. Hindi yung porque maliit na tindahan ka, di ba? Maliit na tindahan ka, na sari-sari store ka lang, kumuha ka ng business permit, ay magbabayad ka ng 130. Hindi ganun yung maliit lang yung binabayaran nun. Na maliliit na negosyo. Oh? So, ayan. Masahin natin. Ayan, no? Inherent liabilities upon assuming office of the administration uncovered massive unpaid garbage related obligation. These liabilities spanned multiple contractors totaled nearly 950 million, immediately burning the city finances. Kaya nga ho tayo nagkaroon ng problema nung nakaraan na biglang umalis yung ano, 'di ba, yung Leonel. Nung umalis yung Leonel, kasi mga kababayan, wala akong magandang ano, kumbaga wala akong magandang humahakot ng basura sa Maynila, kundi yung Leonel. Yun yung ano, kasi ako taga Maynila ako. Alam ko, subok na yung may ano, yung Leonel eh. Talagang pag nagkumuha ng basura, talagang hakot lahat. Talagang walang may iwan. Talagang kukunin talaga lahat na, lilinisin nila lahat. So, isa sa mga nagiging problema doon, ay yung sobrang daming volume ng basura. Minsan kasi pag maliit yung truck, hindi na kasya. Ngayon, kung itatravel nila yung truck nila na maliit, eh, talo sa biyahe. Parang tracking din ho yan eh. Diba? Kung malalaki yung truck ng basura, diba? Mas maganda, mas maraming nadadala. At, diba? Kasi pagpunta pa lang doon, nakita ko yun. Pila-pila po talaga yung mga truck. Iba pa galing ibang city. Ha? So, ito, pinapakita lang ho natin. Ayan. At doon nga nagka-problema tayo sa Leonel. Ito nga yung naging, ano nun. Ayan. Contractors. Ayan. Andyan yung Metroways. Tapos yung, ayan, yung Leonel. Diba? Sayin natin, ayan. Contractors which a long-time garbage contractor, ibig sabihin, matagal ng kontrata. Diba? Matagal na ho talagang Leonel ang Maynila. Panahon pa po ni Mayor Lim. Diba? An operation familiarity was replaced by new companies. The city was split among multiple contractors and district, disrupting continuity with weakening collection efficiency across Manila. Yun yung naging ano yan. Kasi nung nagpalit ng contractor, oo, nakakapagakot. Pero hindi araw-araw.
gumagabundok na yung basura. Kasi ang tao sa Maynila, araw-araw nagtatapon ng basura. No, hindi lang ho yung may mga negosyo. Kahit yung mga walang negosyo, pag nagtapon ng basura, araw-araw po talaga. No? So, ito, ginagawa lang ho natin ng reaksyon. At bukod nga doon, nung lumobo na yung problema sa basura, ang City of Manila, nag-declare na. No? Nag-declare na ng health emergency. Ayan. Nag-declare na ng health emergency. Ayan. Uncollected garbage had already reached levels to the post direct in the risk of the public health on July 1. The city formally declared the state health emergency to immediately address the sanitation crisis. So, talagang napakadumi ng Maynila noon. Mantakin niya, ang sobrang dumi to talaga ng Maynila noon. Ang daming basura kahit sa katumingin, sa kalumingon. Diba? Isa rin mo sa naging reklamo noon ng mga establishmento, lalo-lalo na yung mga kainan, na may basura, no? Sa tabi nila o sa tapat nila na nangangamoy tapos hindi ka makakain na maayos. Tama? So, ito yung naging problema noon. Kaya nag-declare ng health emergency ng lungsod ng Maynila. Yan. So, nung nagkaroon noon, ito pa, yung last image natin. Yan. Yan. Unpaid contractors, garbage collection operation became a financially unsustainable after contractors went unpaid for extended periods. According to ISCO, payments were delayed for as long as 8 months. So, 8 buwan na hindi nagbayad yung administrasyon ni Lacuna. Yun yung naging problema din doon. Isa rin sa naging problema doon. Forcing the contractor to stop sustaining daily operation all together. So, tinigil nila yung pag-akot. Sino nga ba naman negosyo na nangungulekta ng basura, di ba? Tapos, hindi mo babayaran, hindi binabayaran na administrasyon ni Lacuna nung nakara-administrasyon, talagang hihinto sila. Siyempre, may mga pamilya din sila. May mga pinapasahod din sila. Diba? Kaya tumigil. Ito yung naging problema nun sa basura. Kasi iba ko kasi ngayon, nagreklamo dahil ang mahal daw ng bayarin sa basura. Oo, alam mo natin yun, na bigla akong lumaki at sumipa. Diba? Na ganun kalaki. Kasi hanggang ngayon, may krisis pa rin tayong kinakaharap. Kasi may mga bayarin pa po dito sa sa Leonel na hindi na bayaran ng 8 buwan. At binabayaran ngayon ng administrasyon to. So, baka sabihin naman iba dyan, bakit ginaano nyo sa mga negosyante? Bakit sa mga negosyante nyo, sa mga tao, sa mga taxpayer nyo kukunin? Ano nyo natin kukunin? Sa mga congressman. Wala na, pinagbubulsa na. Ano gagawin natin? Diba? So, ginagawa ng paraan ni Yorme Isko yung problema natin sa Maynila. So, ako, naniniwala din ako na kung magkakaroon ng pagkakataon na kung kaya paliitin, di ba, yung bayarin, di ba, sa garbage collection, gagawin na yun. Ako, naniniwala ako doon. Kasi iba bumanat na lang ng bumanat ngayon eh. Hindi na ako magbabanggit doon sa mga kupal na vlogger na dati nakadikit kay Yorme noon na isko daw sila. Iskonyan. Hindi yung mga totoo iskonyan. Kaya Yorme, mag-iingat ka ha. Hindi, sa akin lang Yorme, totoo lang, mag-iingat ka doon sa mga tao nakapaligid sa'yo. Dahil hindi yung lahat, Yorme, na nakapaligid sa'yo, na vlogger, sa'yo. Pagdating mo ng panahon, baka iwan ka din yan. Diba? Nangyari na sa'yo yan ng 2022. Ha? Alam ni Yorme yan. Hindi nga ako vlogger na political eh. Hindi nga ako commentator eh. Motovlogger po tayo noon. Nag-switch po ako ng motovlogging, 'di ba? From political dahil kay Yorme. Dahil ganoon ko pinapahalagan si Isko. Ever since nung nakilala ko siya as a vice mayor. At kagawad ako nung time na yun. Ha? So yun, balik tayo sa issue. 'Di ba?
yung mga kupal na ano, na nagkakalat na kung ano, na hindi naman nila kaya, ano, basta bumanat na lang. Kasi ako, naniniwala ko talaga ako na hindi naman yung pang matagalan to. Siguro, kung liliit naman din yung problema natin, talaga naman mo talagang crisis tayo ngayon, hindi lang naman sa gasolina Hindi lang sa bilihin. Talaga nararamdaman mo natin yung hirap ngayon ng bansa. Ha? So, ako naniniwala ako, I believe in Yorme sa galing niya. Kasi lagi na sa Singapore si Yorme. Alam niyo yun, pinag-aaralan niya yung farming. Diba? Yung urban farming na ginagawa at tinatanim sa city na hindi mo na kailangan itanim sa probinsya. Kontakin niya na o baka hindi na-gets na iba. No? Singapore. Tandaan niya, Singapore, Netherlands, Japan. At ibang bansa pa. Number 1, Singapore. Diba? Yun yung pinakamalapit sa atin At nandun talaga kumukuha ng idea si Yormisco. Ha? Kontakin niya, ang Singapore, sa ibang bansa, yung garbage nila, sinusunog. Sinusunog nila at hindi nila kailangan idaling kung saan pa. Ginagawa nila as renewable energy o ginagawa nilang kapaki-pakinabang. Tandaan niya, mas malaki pa ang Maynila kaysa sa Singapore. Pero yung mga ginagawa ni Yorme ngayon, ideal yan sa Singapore. Yung mga pinapatay yung mga pabahay, vertical housing, Singapore yan. Kasi wala ka naman makikitang bahay na Singapore Lahat yan high-rise. No, so, kumalma lang kayo mga kababayan. Mga kababayan natin sa Maynila. Magtiwala ko kayo kay Yormisco. No? At alam mo muna natin na napaka-bright ng idea ni Yorme. At talagang, diba, siguro kung matatapos natin tong crisis dito sa basura, siguro baka sakaling lumiit. At kung may problema naman kayo pagdating sa bayarin sa garbage, diba, sa mga sasabi ng business permit, kasi makakaintindi lang naman talaga ng, taga Maynila. Kasi mga nagko-comment, iba, pusa, diba, mga troll pusa, mga kung diba, tas makikita mo yung friends, ilan lang, tas iba talaga, kupal. Diba? Sorry for the word pero kupal talaga. So, kami, mga taga Maynila, naiintindihan namin yung nangyayari dito sa Maynila kasi dumaan kami sa krisis ng basura. O baka naman may sabi, wala ka naman kasing alam dyan Tanginan nyo, ako nga naging river warrior ako Isipin nyo, mantakin yun, lumulusong ako sa estero. Naranasan ko yun, DNR. Ang may ako nun dati si Gina Lopez pa. Tapos din, si Merlito Atienza. Sana naman kumalma na lang ho kayo, mga kababayan. No? At wag tayo magpapaniwala doon sa mga medyo malisyosong nagbabalita. At yung mga malisyosong vlogger na nagpapakalat ng mga hindi maganda. No, yung dating Kaya mahirap magtiwala sa mga vlogger na Wala na akong tiwala sa ibang vlogger Pinipili ko na lang talaga sino yung mga dapat pakisamahan. No? Iba talaga, may motibo lang. Kaya lumalapit sa'yo. Hindi mo magpapa-edit, papaturo. Real talk lang. Nasabi ko lang naman, may kailangan lang. Kasi meron nun, kailangan niya ako nun Nakalala niyo yun, alam mo yung mga ibang yun. Pero hindi lang kupal yun, demonyo. Alright, so yun lang naman mga kababayan, binigyan na natin ng reaksyon itong problema sa basura. Sana naman, di ba, pumanatag kayo. Yan naman lagi siya sabi ni Yormisco At someday, somehow, di ba, we pray na sana lumit pa. Or kung may problema kayo, pwede naman gawin sigurong kausapin ng city government na kung hindi kaya, pwede gawin partially yung bayaran. Quarterly, pwede siguro, or monthly. Diba? Alright, so yun lang naman at maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. Alright.